Feeling rich ako dito sa India. Feeling boss lady ang atake natin for today. Hi, namaskaram. It's me, your Filipina girl who's living in India. Yung tipong nakaasa sa bigay tapos nagfi-feeling boss lady. May kakilala ka bang ganito? Huy, gising! So ngayon nga pala, bago ang chika, is papunta nga pala kami sa Tamil Nadu State. Yes po, madalas nga pala kaming pumunta doon pero hindi ko nga lang nabivideohan sa inyo kasi nga tinatamad ako. So, ganito nga pala yung itsura dito. Samot-sari yung makikita nyo dito. Katulad ng ganyan, yung bata inaangkas. Basta, madami pa kayong makikitang kakaiba dito. So, ngayon nga pala is pagkarating nga namin dito is naglinis nga agad ako. Kasi nga, kakatapos lang pala nila maglinis pero alam nyo naman pag Indiano, hindi talaga sila maganda maglinis. Hindi ko naman sinasabing lahat pero meron talaga yung iba. O, diba? Apaka-hardworking naman ng Indianang Pinay nyo. Ilang oras yung trinavel tapos pagkadating dito, linis agad. Sana, charot lang. So, yan lang pala yung nilinis ko, yung salamin lang. So, ito na nga yung chika. So, ngayong araw nga pala is ayaw ko nga talagang sumama. Ayaw ko nga pala sumama papunta rito. Kadahilan nga, nawala na nga ako ng gana. Dati, lagi akong excited every time na pumupunta kami dito. But this time is nawala na talaga ako ng gana. At pinilit nga lang ako isama ng asawa ko na pumunta dito dahil nga kinabukasan is darating nga din yung binan ko at yung sister-in-law ko. So nga pala, rito nga pala sa Tamil Nadu State is madami talaga kayong makikita na mga temples dito. Tapos madami nga din palang mga street food dito sa kanila. So back to chika na nga tayo. So bakit nga ba ako nawalan ng gana? So napansin ko nga pala na parang nagagamit lang kasi ako. Yung feeling ba kasi na wala naman ako napapala, so bakit kailangan ko pang tumulong? So matagal na nga pala kami pumupunta-punta rito at na-notice ko nga pala na wala akong nakukuha sa pagtutulong ko. Kaya naman I started na mag-keep distance sa kanila. So share ko lang sa inyo. So bale, yung business na nga pala to is hati sa asawa ko at sa biyanan ko. So lahat nga pala ng sales dito is napupunta doon sa biyanan ko. Ni piso is wala talaga akong natatanggap dito. Ultimo, kahit sa asawa ko is wala nga din siya natatanggap. So every time lagi kami pupunta dito, nagtatrabaho, tumutulong, something like that. Kahit pagkain namin, is ako talaga yung gumagastos. So lahat nga pala ng source of income ng asawa ko is napupunta nga din sa binan ko. So kumbaga, siya talaga yung nagha-handle ng mga finances namin. Kahit yung mga ari-arian na binibenta ng binan ko tapos pinipirmahan ng asawa ko is wala din talaga ako natatanggap ni piso. So if ever na binibilhan ako ng binan ko is hindi naman siya umaabot ng 10,000. Kasi nga nahihiya din talaga ako pag binibilhan niya ako kasi iniisip ko na kailangan ko maging mabait dahil nagkakaroon nga ako ng utang ng loob. So ngayon nga pala is opening ng another branch namin and then ayan bago nga pala kami mag-opening is kailangan daw muna tumingin sa sikat ng araw. Hindi ko alam pero ito kasi yung ritual ng mga Hindu at sinusunod nga namin dahil nga may pagka-paniniwala din kami sa mga Hindus, ganyan. Bale, yung nag-ribbon cutting nga pala ngayon is yung anak ko dahil itong shop na nga to is mapupunta na sa account ng asawa ko. At wait lang, kasama nga pala namin dyan yung mga pinagkakatiwalaan namin na matagal na naming pinagkakatiwalaan dito sa Tamil Nadu State. So, bali pag wala nga pala kami, is sila nga pala yung tumitingin dito. So, konti lang pala yung invited dito yung mga shop owners na mga kilala din namin. So, ayan lang. Hindi din kasama yung ibang kamag-anak namin. So, next time ko nang ikikwento sa inyo yun. Una sa lahat is napakabait naman talaga ng binan ko. But the only thing is ayaw ko talaga is nakokontrol kami. So ayan, back to chika na tayo kung bakit nga ba ako nawalan ng gana. Na-notice ko kasi is every time na nandito kami, for example ngayon is nagpunta kami rito. So kami yung nauna na pumunta dito para maglinis. So every time ganito talaga yung nangyayari. Like every time kami lagi ng asawa ko yung tumutulong and then hindi naman namin nakukuha yung pera. Tapos napapansin ko yung nagbi-benefit lang talaga is yung sister-in-law ko. Last year ko lang kasi to na-notice nung nagka-problema yung hipag ko. So Tagalog na lang para di nila malaman. So last year kasi is nag-abroad yung hipag ko. So lagi kasi sinasabi sa akin ng binan ko na prioritize niya talaga yung hipag ko dahil nga dito sa India talaga, lalo na pag may anak ka na babae, lahat kailangan mo ibigay sa kanya para makag-asawa siya ng maganda. Yung mayaman din, yung kasing level lang, ganyan. So, last year, nagpunta nga pala ng Dubai yung hipag ko dahil nga magtatrabaho daw siya doon. So, almost 6 months nga pala siyang nagstay doon at wala nga siyang nahanap na trabaho.
Di ko alam kung bakit. So, na-notice ko din na malaki yung expenses na nagastos ng sa loob ng 6 na buwan is gumastos siya ng kalahating milyon in rupees, okay? Ayun yung pagkakaalam ko, pero hindi ko pa alam kung magkano talaga yung kabuuan kasi bago pa umuwi yung hipag ko is nagpadala ulit yung biyanan ko. At na-notice ko nga yun na lagi na nga lang kami yung tumutulong tapos wala kaming nakukuha. At tapos pagdating naman sa pagtatrabaho sa business namin is walang pakialam yung hipag ko. Minsan sinasabihan siya ng binan ko na magbantay, ganito ganyan, ayaw niya. Ni tumulong is hindi niya din alam, parang lahat hindi niya alam, ganyan. So pang ganun pa lang is naiinis na talaga ako. Sa akin kasi isa sa mga ugali ko is ayoko yung lahat inaasa sa akin hanggang ako yung mauubos, ganyan. Gusto ko yung mag-grow din kami, yung tulong ba, ganyan. Yun yung mas prefer ko. Hindi yung isa lang lagi yung tumataas tapos yung isa bumababa. Kayo ba? Gusto nyo ba yung ganyan? Please comment down below para malaman ko kung tama ba yung nararamdaman ko or pangit talaga yung ugali ko. Tapos ito pa, bago nga pala kami pumunta dito, it was Saturday. So, balak namin na isama na nga lang yung hipag ko para naman makatulog siya sa amin. Makatulong sa amin. At ayaw nga niyang sumama sa amin kasi nga tutulong nga lang siya. So, sabi niya sa amin na sasama na lang daw siya sa nanay niya kasi mag-a-attend din siya ng kasal. So, ayun, mas inuna niya pa yung mag-attend ng kasal kaysa tumulong sa amin maglinis at mag-opening nga. At wait lang, kahit naiinis nga ako sa kanya is love na love ko pa din yan. Ayan, katulad niyan, binilhan ko pa siya ng bagong shampoo at conditioner kasi nga sabi niya sa akin, kailangan niya daw ng bagong shampoo at conditioner dahil nga buhaghag nga daw yung buhok niya. Kaya naman sabi ko sa kanya, sige kuhanin mo na at ako na nga lang magbabayad para sa iyo. Ganun po talaga ang Indianang Pinay nyo. Kahit nabubuisit ako sa isang tao, pag once na nang hingi or what, binibigyan ko talaga. Ako kasi yung klaseng tao na pag meron talaga ako is hindi talaga ako madamot. At isa sa pinakaayaw ko is yung parang binabudget ako. Tapos yung pinakaayaw ko din is yung parang hindi tumutulong. Yung puro ka lang baasa tapos hindi ka naman marunong mag-payback. Ganun. Sa totoo lang is mabait naman talaga sila pero minsan lang talaga is ayaw ko yung ugali nila na pagiging Indiana. Sa totoo lang, ito talaga yung pinakamahirap, lalo na pag joint family kayo. Kaya naman pag madalas, pag nagagalit talaga ako, is naaapektuhan talaga lagi yung asawa ko dahil nga siguro sa joint family namin is hindi ko nagugustuhan minsan. Though mabait naman sila, pero minsan ayoko lang talaga yung mga ganitong klaseng ugali. Kayo ba? Gusto nyo ba yung ganito? Yung kayo laging tumutulong tapos wala naman kayo nakukuha? Please comment down below para malaman ko kung tama ba tong nararamdaman ko.